Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Ako po, tama kaya itong mga sinasabi ni Atty. Glenn Chong na si Liza Marcos ang nagbibilang ng boto sa pamamagitan ni COMELEC Chairman Garcia? Bakit confident itong si Glenn Chong na magsalita laban kay F. Eliza Marcos at COMELEC Chairman Garcia na posibleng may dayaan or dadayain ang eleksyon bukas? Anong basihan ni Atty. Glenn Chong na para gitgitan talaga niyang nagrally sa harap ng lugar ni Garcia? Grabe naman kabibig. Sino ang nagsasabi ng totoo? Hindi ba na-appreciate ni Atty. Glenn Chong ang ginagawa ng COMELEC at talagang sobra silang higpit ngayon na pati PNP ay pwede nang mandakip na mga taong nag-vote buying? Nako, panoorin natin ang video ni Atty. Glenn Chong kung ano ang sa tingin nyo ang kanyang mga sinasabi, kung tama ba ito or hindi. Okay mga kabibig, eto na. Atty. Glenn Chong, i-hit it mo na, sir. Inaantay kita. Bumaba ka dyan, George. Ikaw talaga yung enabler ni Liza Marcos. Kaya nga hindi ako tumakbo eh. Kasi alam ko si Liza Marcos ang magbibilang ng boto. Through George Garcia. Hala. Naku po. Panoorin natin kabibig ha. Itong video ni Atty. Glenn Chong. Grabe yung pasabog na Atty. Glenn Chong ha, na si Liza Marcos ang magbibilang ng boto sa pamamagitan ni George Garcia. Nako mga kabibig. Yung ibig sabihin nito, masasayang lang yung ating pagboto kasi meron ng listahan sa mga nananalo. Hindi naman sa ganun, di ba mga kabibig? Napakasakit naman kung ganun. Let's watch this video mga kabibig. Ang dayaan nandyan sa Palasyo del Gobernador. At ito, mga kababayan, bago to. Kagabi lang to tinawag sa akin. George, makinig ka! Nako. Makinig ka, George. Precinct number 240. Ano? Barangay Santo Niño, Butuan City. Kahapon, nag-testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. Test ballot number 9. Ang binoto ng watcher ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Si Ching Plaza at 8 konsihal ang binoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, nung tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at 12 konsihal. Ayan, George! Imbestigahan mo yan! Ulitin ko, test ballot number 9. Clustered precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Ang binoto ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Ang lumabas ay si Lau Fortun plus 12 konsihal. Hala, sagutin mo yan! Test ballot number 10, George. Ang binoto ay si Ching Plaza plus si Lau Fortun. Purposely, intentionally, in-overvote ng botante para matest kasi nakita na nga nila yung test ballot number 9 na mali. So, ang binoto ay si Ching Plaza plus Lau Fortun. So, anong labas? Overvote. Plus 8 konsihal ni Ching Plaza. Pag-check ko sa election return doon sa screen, ang lumabas, si Lau Fortun plus 12 konsihal. Test ballot number 10, George Garcia, cluster precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Sagutin mo yan! Ang tagal nyo nang pinataya yung eleksyon namin. Lahat ng umuupo, nagbabayad sa inyo. Halo. Ito ba to? Ay, yung ebidensya ko noong 2010.
2013, 2016 at Wala. 2019. Bakit hindi nyo sinasagot hanggang ngayon? Oh, may ebidensya si Attorney Glenn Chong. At he mentioned all those years. At bakit daw hindi sinasagot ng COMELEC? COMELEC, sagutin nyo na yan para ma-stop na itong si Attorney Glenn Chong, para tumigil na siya at para magkaalaman na talaga kung sinong sinungaling. COMELEC! O nagmi-meeting kayong 7 komisyoner dyan? Sana gumuho na lang kayo dyan eh. Wala kayong selfie eh. Hala, grabe. Hala. Bakit ang mga tao, ang reaction nila, bumaba ka dyan, George. Hala. Ito, categorical to public accusation of an institution that is the cause of the problems of this country. Kayo ang problema ng bansang ito. Ang problema. Sige, lumabas kayo. Pabulaanan nyo yung ebidensya ko. Nasa YouTube. 1 hour and 47 minutes. Nandun lahat yung ebidensya ng kaya nyo. Hala. Kinasuhan nyo ba ako? Takot lang ninyo. Hala. Hindi mo kaya kasi alam mo may ebidensya akong hawak. At hindi ako nagsisinungaling sa sambayan ng Pilipino. For 15 years, I fought for clean and honest elections. At ito ang kalaban ng sambayan ng Pilipino para malaman ninyo ang COMELEC, ang rason kung bakit naghihirap ang bawat Pilipino. Agoy. So ito pala ang punot dulot ng kahirapan natin. Bakit? Kasi maghahalang tayo ng mga politiko, ang last say naman dyan, ang COMELEC So posible, itong mga bintang ni Attorney Glenn Chong. Kasi may mga ebidensya siya. Ang tanong, bakit nga ba si Attorney Glenn Chong hindi siya tumakbong senador? No? Kasi may pinaglalaban siya May programa, may plataforma siya. At marami ding mga supporters sa Attorney Glenn Chong. Panoorin natin. Sa pagpipenta ng mga eleksyon, pagkaya ng eleksyon, kailangan tuldukan natin to. Nandyan yung affidavit ko. Malinaw ang sinabi ko. Nakipag-usap si Lisa Marcos sa may-ari ng Smartmatic para dayain yung eleksyon noong 2022. 15 pages yung affidavit ko. Sinagot pa ni Marcos? Hindi. Kinasuhan ba ako ni Marcos? Hindi. Dahil totoo ang sinasabi ko. George, ulitin ko, ilang Pilipino ang dadayain mo ngayong Lunes sa araw ng halalan? Hinahamon ko talaga. Ang gagaling nyo, 7 kayo dyan Bumaba kayo dyan at harapin nyo ako. Anong ginawa nyo? Tinanggal ako sa Facebook. Tinanggal ako sa Facebook 3 buwan bago ang halalan at ibabalik 3 buwan matapos ang halalan para hindi ako makapagsalita. Sinagot na ako ng mga abogado ng Facebook. Ang sabi nila mag-iimbestiga sila at pinadala ko yung affidavit ko kay Lisa Marcos na nandaya siya. Para malaman ng mga Amerikano na mandaraya talaga si Lisa Marcos. Tingnan ninyo, nandun siya sa Roma. Hindi pumunta si Marcos para makipaglibing kay Pope Francis. Pumunta siya para makipagkita kay Donald Trump. Dinit ba siya ni Trump? Dahil alam ni Trump na mandaraya si Lisa Marcos. At ang enabler ng daya, itong COMELEC. George! I'm sure naririnig mo ako. Andito na ako sa bakuran mo. Bumaba ka dyan at sagutin mo ang tanong ko, ilang Pilipino ang dadayain mo sa araw ng halalan? Maghandaan yung paghuli sa kanya! Mga kababayan, sino ang bibili ng halalan natin? Ang drug lord, ang crime lord, ang wedding lord, at lahat ng lord na wala sa langit. So alam niyo wala tayong puwang doon. Kailangan magkaisa tayo at labanan itong automated, syndicated cheating ng COMELEC. Lahat ng Lord. For our friends there who speak English, we are here. We're protesting because they have been cheating our elections. And that's why I'm here in front of the COMELEC
the Commission on Elections fighting for the future of my country. And I am challenging them to cut down and disprove the evidence of massive election cheating in 2010, 2013, 2016, 2019, and 2022 general elections. And they're going to cheat again our elections this coming Monday. That's why I'm telling them how many Filipinos are you going to cheat on Monday on election day. 100 million. We will not stop fighting for the future of our country because this is the only country we have. It is our future. Bahala na silang bibitayan ng taong bayan. Oh. George, bumaba ka dyan. Inaantay kita. Bumaba ka dyan, George. Ikaw talaga yung enabler ni Lisa Marcos. Kaya nga hindi ako tumakbo eh. Kasi alam ko si Lisa Marcos ang magbibilang ng boto. Through George Garcia. Naku. Kaya yan, George, sagutin mo yung cluster precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. O, sagutin nyo yan. Kasi hindi ako titigil sa pagdakdak at pag-expose sa inyo, sa inyong dayaan. Ulitin ko, George, sa Lunes, ilang Pilipino ang dadayain mo ang kanilang kinabukasan, ang kanilang boto. Bumaba ka dyan at kasuhan mo ako para doon tayo sa korte magsuntukan. Itong mga sinasabi ni General Rio, totoo yan. Lahat ng sinabi ni General Rio, yung sinabi niyang isang IP address lang, nandoon na yan noong pang 2010. Ang sabi ni General, 192.168.0.0.2. Noong 2010, it is 127.0.0.1. Oh. So kaya, naniniwala ako na tama yung sinasabi ni General Rio. And we are here for a purpose. Sana marami tayo. Kasi hindi naman matitinag yan eh. Hindi matatakot yan kung ganito lang tayo. Pero kung dadami tayo, matatakot din yan. Lahat ng may puso, may kaba. So wag nyo kaming takutin dahil kayo, kaya nyo ring matakot. Diba? Hindi Commission on Elections yan. Komisyon o eleksyon. Kung magbayad ka ng komisyon, papanalo kita. Kung ayaw mong magbayad, mag-eleksyon tayo. Kaya komisyon o eleksyon, pumili ka. Oh, yan. So mga kababayan, hindi naman tayo totally walang solusyon. Meron tayong solusyon. Ito yung solusyon ni Jay. Bilangin natin ang voter receipt, ang boto na nasa resibo natin para masiguro natin na hindi tayo madadaya na mga nilalang na tulad ni George Garcia. Yes! Okay, finally, George, hindi ka bumaba, takot ka. Uulitin ko, George, sa Lunes, sa araw ng halalan, ilang Pilipino ang dadayain mo ang kanilang boto at kinabukasan. Maraming salamat po, mga kababayan. So yun kabibig, ang pagbulgar ni Attorney Glenn Chong. Naku, grabe, no? So enabler daw si COMELEC Chairman Garcia, George Garcia, at si Lisa Marcos ay magbibilang ng boto. So ibig bang sabihin nito, may resulta na ang halalan kahit hindi pa nagsisimula? Nako mga kabibig, ano ang iyong komento hinggil sa pinasabong ni Attorney Glenn Chong? Marami pala siyang ebidensya. Marami siyang ebidensya at sabi nga ni Attorney Glenn Chong, bakit hindi niyo ako kinasuhan? Madami akong ebidensya. O dapat sana kinasuhan niyo na ako para malalaman ng sambayanang Pilipino kung sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Matagal na palang nagfa-fight si Attorney Glenn Chong hinggil sa dayaan sa COMELEC. Kaya baka, naku, pero ang COMELEC naman are doing their job right now. Marami silang mga nakong impormasyon, marami mga show cause order, marami silang na disqualifying na mga tumatakbong politiko. And the same time, may bago silang instruction sa PNP na ang PNP ay pwede nang mag-arrest sa mga taong nagvo-vote buying. So, mag-isip ka ba? Sino ang nasasabi ng katotohanan? Naku mga kabibig, malalaman natin yan sa tamang panahon.
So, kanino kayo naniwala? Naniwala ba kayo kay Atty. Glenn Chong? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news at marami pang makakaalam. Don't forget, bye everyone. See you next time.